Siraulo ba ako para magpakita dyan? Alam ko na pinaplanuhan nyo na ako na hindi maganda. Gunggong lang ang kakagat sa'yo, tangina mo. Ha? Gunggong lang. Susuko lang ako, magpapakita lang ako kung makakausap ko mismo. Ha? Tatawagan ako, kakausapin ako mismo. Ni House Speaker Martin Romualdez. Magpapakita ako. Kung titiyakin ng mga taga Tricom na makakauwi ako ng buhay, makakauwi ako na maayos. Kung mangangako sila. So, ganun pa man. Marculeta, huwag kang umasa na makikita mo ko dyan sa Tricom, tapos pag hindi ako nagpakita, bababaan mo ko ng ganito, ganyan. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po, nandito po ang inyong lingkod, Just Vlog, at bumabati po ako sa inyo ng isang mapagpala at magandang umaga po. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay po natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Lalo na po doon sa mga kapatid na lagi pong nanonood sa ating programa. Mga kapatid, nais ko pong magbigay ng update sa inyo kasi po kung napanood nyo po yung nakaraang vlog natin tungkol kay Epifanio Labrador na ipinatatawag nga po sa Tricom para pagpaliwanagin sa kanyang ginawang pagmumura kay Congressman Marcoleta at sa iglesia, lalong-lalo na po sa ating namamahala, sa aming namamahala, ay inimbitahan para pagpaliwanagin, kausapin ng mga nasa Tricom. Nag-upload ng video itong si Epifanio Labrador at sinabi niya sa kanyang video, hindi ko na ipapapanood sa inyo kasi puro mura lang ang mapapanood nyo doon at wala kayong matututunan kasi puro lahat paglapastangan, pagmumura, pagsasalita ng sari-sarit, samot-saring mga masasama na nanggagaling sa kanyang bibig. Wala po kayong matututunan doon sa lahat ng mga sinasabi niya. Ang nais lang po namin ipaalam sa inyo mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, kung talagang matapang ang taong ito ay humarap siya. Harapin niya ang Tricom, yung nagpapatawag sa kanya sa Kongreso para sa ganun ay maipaliwanag niya yung panig niya at makita natin kung gaano talaga katapang itong taong ito. Kasi walang puknat at patuloy pa rin ang kanyang mga pagmumura, pagsasalita ng masama sa iglesia, lalong-lalo na po sa aming namamahala. Okay lang sana po kung kami lang po ang pinagwiwikaan niya ng masama sapagkat alam naman po namin yan at tanggap na po namin na darating talaga yung mga ganyang pag-uusig. Wala pong kwenta sa amin na kami ay inuusig sapagkat yan ay matagal nang nakasulat at mangyayari talaga yan. Ang hindi lang po namin nagugustuhan mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, yung idinadamay niya po yung aming namamahala na wala namang ginagawang masama sa kanya, wala namang kasalanan sa kanya. Maging si Congressman Marcoleta ay ganun din ang kanyang ginagawa. So mga kababayan, abangan natin. Meron pa nga siyang kondisyon sinasabi. Siya pa ang may ganang humingi ng kondisyon. Sino ka ba para humingi ng kondisyon na hindi raw siya pupunta kung hindi si Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez ang sasama sa kanya at matiyak ang kanyang kaligtasan sa pagpunta at sa pag-uwi. Napakataas ng tingin nito sa kanyang sarili. Akala mo kung sino na magpapa-escort pa sa speaker. Okay? Sa House Speaker ng Kongreso, gusto niya na escortan pa siya. Ganun kayabang itong taong ito. Ganun kataas ang tingin niya sa kanyang sarili na ang sabi nga niya ay wala siyang kinatatakutan. Ngayon takot na takot. At parang hindi na yata natutulog ang taong ito. Mga kababayan, abangan natin kung talagang may bayag ito, magpapakita at sisipot sa Kongreso
para maimbestigahan at para mailabas na yung kanyang mga katibayan na pinagsasabi na pagpaparatang niya sa iglesia ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, Epifanio Labrador. Lahat ng video mo laban sa iglesia at sa pamamahala, na i-download na namin lahat yan. At ipapakita namin yan bilang ebidensya sa lahat ng mga pinagsasabi mo na dapat mong panagutan sa batas. So yun lamang po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po, kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Saan man po kayong panig naroon, mga kapatid, sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Mag-iingat po kayong lagi sa inyong paggawa at pagpalain po kayo.